Okay. Hindi lang kasi hindi ko nadali sa iPad ko. Dapat. Kaya ako try mo dito. Hindi na kasi ako nagbubukas ng ano to? YouTube. No? Projector. Hindi na ako nagpa-flash. Kasi pag nagpa-flash ako dyan, matagalan tayo. Kasi i-explain ko bawat isa. Abutin na ng 2 hours. Noon talaga, 2 hours talaga, bago mag-lockdown. After mag-lockdown, 40 minutes na lang. Short end. Kasi lagi, short end na nakabay. Noon kasi, maganda ang sahod ko. Ngayon na short end na rin dito. Ngayon, wala nang sahod. Tuloy-tuloy pa rin. So ngayon, pagpamanhin nyo na, medyo, yan. Talagang ako yung nagbibideo. No? Wala lang taga-ikot. Dito mayroon dito na wala eh. Naiwan na bahay. So, pasensya na kayo. Medyo ang boses ko, iba. Kuya kasi sa gabi. Trabaho ko mga Kaitanon. Ngayon nagtutok pa dito. Sir, maniwala ka ba? Nasa mukha na to ay Barangay Tanon. Wala ka ba dyan? Nakaranas ka? Magiging Barangay Tanon sila mo. Nakaranas ka? Pero maniwala ka ba? Sa ganitong buhok Barangay Tanon ko? Tempong kapitan. Parang hindi na. Tatakbo kayo eh. Sir, mga kapitan. Ba? Or later. Grabe. Babayan ko ako. Bukas Grabe. Kaya, sinasabihin ko lang ng anting-anting ko, sir, kasi Ang hirap nyo na lang yung nasa loob ng kongreso. sir, ayaw mo, sir, nagkarating tayo dyan. Pero bago ako magsimula, nabanggit pa kanina, ni Ma'am Sandra rin, na may kasunod kayo na speaker, ang pangalan sino? Maliban sa ISIS, nabanggit hindi? Hindi. Okay. May hindi nabanggit. No? Yung ISIS, alam niyo ba ang pangalan niya? Hindi rin. Ano po? Alam niyo, ma'am? Yes. Mayari ng pinirat yun. Jokes! Puro benefits ang sinasabi. Tama? Maganda ang mga benefits sa katulad nyo ng mga OFWs. Di ba? Oh, maliban sa ISIS, mayroon kay Ma'am Sandra Lynn na pag natuluyan, no? $50,500 na, ano yun? Accidental death. Kulang-kulang yun. Pag natural death, $10,000. Pag hindi natuluyan, $7,500. Kaya kung ikaw ay matagal na at ang asawa mo, may mga pangarap sa buhay, hindi pa natupad mula noon hanggang ngayon. Sabihin mo sa kanya, mahal, ito na, napakagandang opportunity. Kasi sa Pilos, puro na lang benefits. Yan. Kaya kung gusto mo mahal, may asawa ka, sir, sabihin mo, kung gusto mo mahal, matupad ang mga pangarap natin. Sabihin mo na lang sa akin, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ikaw nang bahala. Kung gusto mo, matagalan, kung mabilisan, gawin ko para sa'yo. 3 months lang, mahal. Kulang din yun. May puhunan ka na. Ano? Oh, may puhunan ka na. Hindi ka na makapagpatayo ng sariling bahay na maganda. Ano ba yun? Sabihin mo, mahal. Yari ka. Makiat ako sa mataas na piling talaga. Tapos, natulog $50,000. Eh, pag tinanong mo, mahal, okay ba sa'yo? Pag sinabi, sige, gawin mo na. Sir, ngayon pa lang mag-ingat ka na sa asawa mo. Kasi yung pagalis mo, iba, no? Iba na. Okay, yan. Pag natuluyan, accidental death. Pag natural death, 10,000. Natural death. Alam kong may nurses dito. Mayroon dito, no? Pag natural death, kung suffer ka, pag umatay, sa sakit,
ng sample ng natural death. Pag sa 7,500, hindi ka natuloy yan, aksidente or nagkasakit or bigla ka na stroke. Tapos na magkakita na ganito kasi. One-sided ba? Ano? Parang gwapo kay Tanawon, no? Ikaw yun. Gwapo kay Tanawon. Ang ibig sabihin nun, no? Kasalita ng, ano yun, Thailander. Gwapo kay Tanawon. Ibig sabihin, lahat kayo maganda at gwapo. Yan ang ibig sabihin. May gwapo, tingnan. So yun, nagsasuffer ka naman makauwi ng Pilipinas, no? Makamtan o matikman yung pinaghirapan mo. Yung pinaghirapan mo dahil sa labas ng bansa, sa 7,000 Canada, hanggang dito naghirap ka pa rin. Sinisis mo ang saya. Hinabang. No? Pero masama yung kalooban. Pero yung said, yung natural death at saka, ano, accidental death, huwag niyong masahan. Ang makakatanggap mo, pag-ibigyan mo lang. Or either, baka may pinakasama man ang sinisis mo, sila lang dalawang magpinapang. Okay, pangalan mo, may ballpen? Yes. Okay, kung may ballpen kayo, subukan nyo. Kopyahin ang pangalan ko, mas maganda makilala niyo ako, hindi pwede yung nakatayo sa harapan, hindi nyo naman kilala, tango ka naman tango dyan. Pagkatapos, hindi mo kilala yung nakatayo sa harapan, no? Dapat nagbibigay din ng number, di ba? Okay, ito pangalan ko. Are you ready? Okay, itong pangalan ko. Kasi iba, nagpagkilala na ako, ni isang litra ng pangalan ko yung sulat-sulat. Are you ready? Itong pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carvalho, sa tagapagsalita namin, Papilos Mario Saturday. Nandito din po kami, every tatanong, Mrs. Sam, pagkilala sa mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Sir, naku, isulat ko pa. Si ma'am, bumubuha pa ng papel. Ang hirap. Mabilis ako magsalita, ma'am, no? Mabilis, kaya hindi nyo na kopya. Ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sagutin mo lang ako, ma'am, ng diretsaan. Ha? Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Pero kadalasan ang sagot sa akin, sir, gusto ko matagalan. Kasi pag matagalan, talagang feel niya kung ano ang nangyayari sa kanya habang siya nasa loob ng pilos, kung ano na pag-usapan. Kaya feel niya, pagkabas siya dito, marami siyang natutunan. Tama? At ano, may sinabi ako masama? Wala. Ang iba kasi, mapag-isip ng masama. No? O, pagdating sa part ko, walang antok. Di ba? Na-observan niyo ba? Okay. Lahat ng gutom, busog. Busog ng ano? Hangin. Okay. Napaka-iksik ko lang dito. Yung topic ko, napakaganda para sa iyo. Eh, dapat, habang ako lang tayo sa harapan, concentrate. Concentrate. Hindi yung nakakonsentrate ka, kunyari, nakatingin sa mata ko, eye to eye, contact. Pero kung nasa isipan, tumatango, listen, listen. Anong oras mo naman kami pagkawalan dito? Sabi ng iba, oo nga, ganun din na sa isipan ko. Kasi, nagmamadali, umuwi ang iba. Ito, abroad naman ako eh. Uwi ka lang. Diba? Sige nga, kung ex-abroad ka, pag nag-exam ako mamaya, sa lahat ng sinabi ni Ma'am Sandra dito, na may sagot kaya ka. Kung kaya kayo. Mag-exam ako, 150 items. Ang passing score is 149. Pasado kaya. Dito, habang ako'y nagsalita, ang nakaharap dito sa harapan, dapat kong siyempre, alam ko kung ang focus ng mind mo sa sinasabi mo, hindi lang sa mata ko. No? Kasi bakit? Pag nakita ko, gumagano na ang mind mo, bigla na kitang tatanungin ka. No? Kung may natutunan ka ba sa mga sinasabi. Dapat kong siyempre. Guys, madali ang pagiging buhay o FW. Di ako na ito, just in case of education. Ang pangalan ko, Sam. Sa probinsya, pangalan ko sa pumunta ako ng Manila, no? Ginawa kong Sam. Para kunting living up naman. Tama?
Kaya kung kayo, pag nasa abroad na, kunting level up din. No? Pero, huwag mong pabuhin yung profile pic mo. No? Ibahin mo ang pangalan, baliktarin mo man. Pero dapat, ang mukha mo ganun balik-balik. Just in case of emergency, hindi mahirapan ang pamilya mo maghanap sa'yo, pati agency mo. Kasi bakit? Pag nahirapan sila, ang tawag sa'yo, hindi lang at large, missing pa. Sa part ko, sa part Ma'am Sandra rin, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Bakit? My part is about realities. More on realities. Lahat na nangyayari sa buhay ng OFWs pagdating sa labas sa bansa, hindi ka sa labas sa bansa, pati sa Pilipinas. Kailangan ko sinasabi, pag ikaw nag-apply bilang isang OFW, sisiguraduhin mo, alam mo ang pinasukan mo. Bakit? Sigurado ba kayo? Kaya kung kanina, 100% ang excitement mo kay Ma'am Sandra rin, malamang pagdating sa part ko, makuubos yung excitement mo. Pag nalaman mo yung nagiging sitwasyon mo ngayon. Kasi bakit? Hindi nila sinasabi. Talaga, yung part ni Ma'am Sandra rin sa part ko. Siya sinatuloy ng Diyos, sinatuloy din ako. Authorized, sinatuloy. Accredited facilitator ng uwag, accredited. Pero pagdating sa part ko, ang daming Diyos dito, nag-iiyak ang Alipa-OF, ang Alipa-Diyos. Kaya pasalamat ko sa inyong agency. Dito ko yung Diyos pati. Hindi kayo Diyos dito. Sa iba, nalapas ka naman Diyos. Tuwang-tuwa ka kasi may certificate ka na. Pero hindi mo lang ilang araw, magpapakata, ilang buwan, ilang Diyos at hindi ko pa rin alam kung ano nangyari sa sarili mo. Kasi maraming na Diyos, pero hindi ka maraming Diyos ay napakaalis. Tama? Mamaya, batas ang pag-usapan. Example, pagpaumahin nila. Sabi ng Diyos is a mandatory similar to Department of Transportation. Not only for first-timer, makinig sa mga example. Bali, taong-taong may pagbabago na dapat mong malaman. Sa pamamaraan, sa pamagitan ng Diyos. Nasa labas ka ng bansa, may pagbabago rin. Ay, nasa labas ka ng bansa, alam mo kung anong batas. Mayroon ang pinagtupad ng ahensya ng gobyerno. Hindi. Kasi nasa labas ka ng bansa, magtatanong sa mga example. Ayan. Saan ka mga? Ha? Ayos na ba? Kasi yung mga talagang pinupuna ako. Yung mga doktor, pinuna ako dito. Kabalik-balik hanggang sa kauli-ulian. Kasi hindi ibig sabihin, kung ano ang profession ng bawat isa ito, may mataas, may nasa baba, dapat pantay ang pagpili natin sa kapwa natin. Tama? Kasi kayo, bakit? Lahat kayo ay mga bayani. Lahat kayo mga OFWs. Nabanggit na ni Ma'am Sandra rin kanina, kayo ay mga bayani. Paano kayo naging bayani? Sige nga. Sir, naniwala ka ba? Maghanap ako. Sir, naniwala ka ba na ikaw ay bayani? Naniwala ka ba? Hindi. Okay. Hindi ka naniwala? Sir, kasi akala ng iba, ang bayani ko, Bispan lang, senador, presidente, hindi ko. Kayo ang tunay na mga bayani. Bakit ka naging bayani? Kasi aalis ka ng Pilipinas, magpapadala ka sa pamilya, maliit man kung malaki ang sahod mo, magpapadala ka. At kahit maliit yan, malaki man ang padala mo, magbabayad ka sa pamagitan ng remittances, mayroong tinatawag ng tax. Tama? Saan yung pinapasok yung mga taxes? Sa kabanang bayan. Tama? Pagpasok na sa kabanang bayan, sino ang nakikinabang? Sabi ni ba, buhay. No? Hindi nabanggit pa nila eh. No? Kaya iba dyan, hindi alam kung bakit siya naging bayan. Kayo po mga OFWs ang nagiging kadahilanan kung bakit umaangat ang ekonomi ng ating bayan. Tama? Kayo po, hindi po sino-sino sa Pilipinas. Kaya kayo alisin. Kasi dito lang sa Pilipinas, puro mga taxes. Puro na ng mga tax. Wala naman inuuwi na sahod. Tama? Kaya kayo dito ngayon, kung maganda ang sahod sa Pilipinas, hindi sana kayo alis ngayon. Tama?
Aalis kayo dahil sa ano? Trabaho. Para magkaroon ng magtrabaho para magkaroon ng ano? Sigaw. Pira. Sigaw. Para magkaroon ng pera. Ulitin ko. Magtrabaho para magkaroon ng pera. Dahil mga mukha kayo. Wala akong sinasabi. Mga mukha kayo masisipan. Mali lang ang sagot. Tama? Ngayon, bayani. Sir, kaya sir, doon, yan po ang kadahilanan kung bakit kayo naging bayani. Kaya kung wala ka pa rin tiwala sa mukha mo, sa sarili mo, pag-uwi mo ng bahay mo, mamaya, kung maghanap pa ng salamin, sabihin mo sa mga pamilya mo, manahimik muna kayo dyan. Tataka yan eh. Bising-bising ka, naghanap ka ng salamin. Tingnan mo, mukha mo sa salamin, wala, magana mo. O kung nagsawa ka na sa mo, kahit ganito lang pala ang mukha mo, bayani pala ako. Kaya paglabas mo dito mamaya, pag may parang harang dyan, sabi mo na sabi mo, alis ka nga yan! Alis ka nga yan! O, pag tinanong ka, bakit? Bakit? Ano ka ba? Ang sagot mo, simple lang. Bayani ito. Ayos. Okay, concentrate ka. Concentrate. Ex-abroad, magtatanong lang. Tayo, mga ex-abroad taas mo kami. Ex-abroad taas mo kami. Ex-abroad taas mo kami. Walang ex-abroad? Wala. First timers, taas mo kamay. First timer, taas. Okay, kukunti lang. Walang tumaas yung mga ex-abroad kamay. Ha? Kasi parang question yun. Idos, P stand for what? P to 21 years. Tinanong ko, P stand for what? Kasi kung sa akin, sir, Philippine. P daw ma'am, ex-abroad. First time yan. Sa labas ng bansa, bawal. Mga lumbaw. Sabi ng Chinese, malas. Malas! Lalo na pagpahabang mo. Sa Chinese fight, malas. Pero pag Pino, swerte. Okay. Alam kong may masamang pakinamdam. No. Sorry, ngayon tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, hindi ko naman nasabi ko. Ayan. Ngayon, tuloy-tuloy tayo. Ex-abroad, hindi ka man tumaas ng kamay. Ngayon, hindi tumaas ng kamay. Ano po kayo? Sagot ng iba minsan. Tama. Kasi minsan, hindi ko lang ulit sa labas. Hindi ko lang sa mga videos ko nakahuli. Kaya kung bakit may nakatutok na video. Kaya minsan, sana kung kayo magkakatulad ng labas. Sana kayo magkakatulad na. So, very excited yung sa videos. Yung rapport ng mga magkakatulad ng progress. Bakit pala? Nagtrabaho ko. Nagtrabaho ko. Kaya pala, mas sobrang saya-saya dito, no? 100%, no? Hindi ko pa nabanggit ang batas. Malaman niyo mo, puro mo na malaman mo may. Pagkatapos ko makita, tuloy ka ulit. Kaya nagtanong ako, tuloy dito, nasagot nyo, tuloy ang laban. Walang susuko, walang atrasan. No, dapat ganun ang sagot, ha? Kabisado? Pag tinanong ko, tuloy o hindi, ang sabi ko, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Pahinga, tuloy hindi. Puro may nasiisipan ko, nasiisipan sa sabi ko. Sagot. Tingnan natin. Okay. Ex-abroad is sigaw. Iparinig ko sa mga first time. Ex-abroad. Isa lang ang isagot nyo. Ay, dear, masarap lang o hindi. Ex-abroad. Masarap buhay o F daw hindi. O, kita mo, may ex-abroad. Bakit kayo alis kung may ex-abroad? Bakit kayo babalik? Kasi, kailangan tama ang ex-abroad. Para pamilya ko na sa akin. Kaya ma'am, hindi na lang ako dito. Ma'am, bakit ko babalik? Sabi ko siyempre, kailangan ng pamilya. Tama. Kasi, sa totoo lang, ikaw ba? No? Pag tinanggal ka sa isang trabaho, inayawan ka na, wala ka namang may ilusyon. Pero,
Dahil gusto mong kumita, ayaw mo pang bumalik. Ano ba bumabalik-balik? Kahit pinaayaw mo na, pabalik-balik pa rin. Iniwan na. Sinabihan, ayaw ko na sa'yo. Pero, nanginginig pa. Napalitan. Bakit? Doon siya masaya. Doon siya nakikinawa. Ngayon, first time yan, narinig yun. First time. Hindi masarap buhay. Subukan. Pag-alis, hindi mo na maramdaman. Magnanaranasan mo ng sobrang hirap na buhay, sobrang sakit, pero sobrang sarap na naranasan mo naman. Naranasan mo. Tayo ma'am, naranasan niyo na. Yung sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo naman, di ba? Di ba? Sabihin mo lang ng asma, walang mawala sa'yo. Diba? Hindi niya pa naranasan, guys. Ngayon, tatanungin kita, ma'am. Gusto mo maranasan? Sinabi ba kung masama ka talaga? Pag-alis mo, doon mo na maramdaman. Yung pagdating mo na sa airport, kung natitin ang mahal mo sa buhay, tapos gusto mo siyang balikan at yakapin, hindi mo natuwa. Hanggang sa lumipad ang pay. Hanggang sa naano na siya na sa itaas siya ng ulat. Gusto mo lumapit sa bintana, sisikip sa kanya, hindi mo siya nakikita. Hindi na hindi kumaway. Pero pagdating doon sa labas sa bansa, sa isip mo babawi na ako. Kinabukasan, umpisa ka na magtrabaho. Nung magtrabaho ka, after ng work, doon mo na maramdaman. Pagod na pagod ka, gutom ka, gusto mo hindi na pagkain, hindi ka walang mag-serve sa'yo. Bakit? Wala naman talagang mahal mo sa buhay doon. Ang ginawa mo, sarili mo na lang. Ginawa mo, self-service ang tawag mo. Sinerve mo ang sarili mo, magluto ang pagkain na guys, kumain ka, doon mo na alaala. Habang ikaw ay kumakain, ang daming pumapasok sa isipan mo. Ang isang bagay na nagawa mo, yung kinuha ko ang cellphone mo, tinawagan mo ang mahal mo sa buhay, nag-video call ka pa. Kaya, sobrang lakas ng signal, nagkita-kita kayong dalawa. Nakita ka niya, nakita mo rin siya. Pero nung biglang mag-brown out, nawala siya. Nawala. Tama. Yan ang pinakamasakit. Yan ang pinakamasakit. Sa mga first timer na, ang sakit ng pakiramdam. Pero, nung nagpadala ka na, bumawi ka na, doon ang maramdaman, sobrang sarap. No? Nagpagpadala, bumawi ka na. Pero ang tanong, sino ang may pinakamasarap na pakiramdam? Ikaw o yung pinapadala mo? Yung pinapadala nyo ang may pinakamasarap na pakiramdam. Bakit? Habang tinatanggap ang padala mo, ito na pumasok sa kanyang isipan. Wow, may kasunod pa ko. Tama? Kaya, wala ko isang trabaho. Kinukulit ka naman ang kinukulit. No? Ang saragsawa ka, doon na unti-unti. Na wala ka nagganang sumagot sa pamilya mo. Kung ang cellphone. No? Kasi, hirap ka na. Akala pangalawang buwan, so updated pa rin ang sahod. Yung pala laging delay na ang sahod. Tapos, ang liit kulang pang sahod. Tapos, nangulit pang mahal mo sa buhay na. Naghintay lang sa padala mo. Kaya nangyayari minsan, uwi ng Pilipinas. Nauwi pa sa hiwalayan. Yan ang buhay OFW. Kaya ako na dito just in case of emergency. Magtatanong lang, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay, saan nakapag-sign ng kontrata? Taas. Thank you. Bukunti lang. Masabi, sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Halos lahat, hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Ang tanong, tuloy hindi. Ayun sa batas, dapat isang OFW bago magtilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na excitement ng 20% na natira is 80%. At dapat, sisiguraduhin na ikaw ay makaalis after magtilos. Bakit? No? Hindi ka na nakapag-sign ng kontrata. No? Nakapag-tilos ka na. Ayun sa batas, ang isang OFW bago magtilos. Ayon sa batas, ang isang OFW, muna nag-apply at may sahan siya, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala sa Pilipinas. Sir, anong 60 to 90 days prior, meron 1 na dapat yung wala sa Pilipinas.
At dapat, wala ka na sa iyo, iyon mo lang ngayon. Sabi nito, ha? Bakit? Luto tayo. Yan ang hindi ko sabihin. Another 80% ang mababawas ko sa executive ko. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan ka makalis? Kasi iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niyo ba, ha? 1 month salary. Bakit sa amin? Sobrang laki. Kung mangyari sa inyo, guys, ay ibig sabihin, another 20% ang mababawas. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa Maximo Restaurant, wala sa lamang dito kung nalugar dapat sa buhay ng BTC. At dapat i-treat sa Chikas. Ha? Kaya nangyayari sa'yo, nag-Chikas kasi social ka. Diba? Kaya mga pumunta ng Manila, may bangko-bangko ka lang, may transaction pa, ingat ka. Dapat sa lugar ng BTC. Pag nagawa mong magbayad sa labas, another 20% ang mababawa sa iyo. Ang natira is 20%. At dapat pag nagbayad, total ay may kaukulang resibo. Sabi ba, resibo? Bakit hindi wala? Ibig sabihin, ubos na ang 20% na natira. May ibig sabihin, patay ka, bata ka. To say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ma'am, ayan na. Sabi ko yan. Ma'am, mamaya, magbibigay ako ng pen. Paulanan mo ako ng text mamaya. Kasi limitado ang oras ha. May number ako ibibigay sa inyo. Gusto niyo ba number ko? Gusto niyo? Kasi nag-picture kayo naman number dito kanina. Tanong, sigurado ba kayo? Yung number na pinicture nyo matawag at tinawagan nyo sa sagot yun? Sigurado ba kayo? Oh. The number to dial is unedited or out of provincial area is tayo called later. Ibig sabihin nayari ka na nga. Okay! Ma'am, mamaya hindi na sorry ko. No? Kasi baka mamaya lahat mag-back out eh. Nangyari man sa inyo sa Pilipinas, guys. Lagi ko sinasabi ko inform yung agency para hindi damay sa ginawa ng iba sa inyo sa labas. Tali ngayon, gumagamit ka pa ng agency. Trasmag ko lang ha. Trasmag ka na mga teachers. 250,000 each para isa. Guys, good chicas. Pero alam, pag oras ang pumunta, magati ng documents sa bahay. Ano lang, malipahan lang sa Pinas. After nung wala na. Last 3 months, hindi sila 160,000. Na nahingit na, sabi ko, balikan nyo ako kung hindi pa yung pera kanis. Kaya ako tumawag, 168 to 170,000 bawat isa. Nasa 20 sila. Makaschedule sa akin para kasukin. Kumuha ng pera sa kanila. Next week. Blessing. Gusto siyang bakit, alam mo. Wala pa itong mga pilos, pati itong pilos na ito. No? Hanggang sa taas, nasa servisyo na ako. Nasa servisyo na ako. Wala pa itong pilos dito. Pati mga speaker, wala pa. Lahat ng mangyayari mo sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas, lagi na karami yan sa dito. Pag sinabi, mula sa Luzon na makabito si Papa 141, ang naggulat si Pila na may tulong na kas 50,000 watts. DWIC! Ako po yun. Si Sam Rico, pag sinabi, mula sa Luzon na Manila, ito ang RH Diyos. Sabi ko mo sa, ang naglilingkod sa pagbabalitan. Ako rin po yun. Kaya sabi niya ba, ay akala ko rin, parang damage siya. Sa isang dyaryo, ako si Kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng bayan. Lumaylo ako sa radio at sa dyaryo. Ipinagpatuloy ko ang ating YouTube channel, ang Kaagapay ACTV. Search nyo sa inyong mga cellphone. Kung makikita kayo, Kaagapay, search nyo ngayon na. Kaagapay, space, ACTV. Kaagapay, space, ACTV. Sa YouTube po, search nyo. Pag nakita nyo nakasalamin, kulay itim,
nakasumbrero, kulay itim, parang cowboy. Walang iba, kung di ako yan. Kaya kung nakita nyo, pag nakita nyo ngayon, lahat ba may cellphone? Picture of picture, ganito kanina. Di ba? Pagkatapos, tawagan mo ang number, walang sasagot. Yan, pag nakita nyo, nakasalim yung kulay itim, nakasumbrero kulay itim, parang cowboy. Walang iba, kung di ako yan. Dahil nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. No? Kundi, i-subscribe nyo. Okay? Subscribe nyo. Bakit?